Ang talaba at tahong ay tinuturing na mahalagang bahagi ng industriya ng pangisdaan sa Pilipinas. Hindi lamang dahil sa kontribusyon nito sa pagkain kundi pati na rin sa kabuhayan ng libo-libong mangingisda. Ang mga ito ay likas na yaman na tumutulong sa pagprotekta ng ating kapaligiran sa pamamagitan ng natural na pagsasala sa tubig dagat na nagiging daan upang mapanatili ang balanse ng ekosistema. Dahil dito, patuloy na kinikilala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pangunguna ng National Fisheries Development Center ang pangangailangan na mapalago ang industriyang ito. Yung National Fisheries Development Center or NFDC, isa to sa mga 7 center ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kami ay nakafocus on working sa iba't ibang marine species. Isa na dito yung shellfish. Ang center po namin yung Focal Center for Shellfish. Parang siya yung nagko-coordinate para ma-implement yung roadmap for shellfish development sa buong Pilipinas. Yung shellfish technology ay masasabi natin nagsimula nung panahon pa ng Sea Farming Research and Development Center ng PHRDC. So mga 4 na dekada na po yung center na nagwo-work on shellfish. Noong 2023, nagkaroon tayo ng additional fund from GAA targeting yung mga affected ng close fishing season. So si aming center ay nag-implement ng project more on shellfish livelihood intervention sa mga communities na affected ng close fishing season. And then yung isa, yung National Shellfish Development Program naman, siya ay mula sa fund na na-release ngayong taon. And ang kanyang objective ay tugunan yung nakita naming deficiencies ng naunang project ng 2023. So noong 2023, ang aming assessment ay kulang na yung mga shellfish na dumidikit yung mga natural spot sa ating mga growing areas ng tahong at talaba. Kaya minabuti namin na tuunan na talaga yung hatchery production ng spots. Ay yung SARAP or SARAP. Ito po ay isa sa mga biyaya through congressional insertion. And ang focus naman nito ngayon ay paluguin and expand pa yung shellfish in rural areas. Sa aming obserbasyon, ang kagandahan ng shellfish ay minimal lang po kasi yung kapital na para makapagsimula ka. Kung meron kang isang raft, ang kailangan mo lang kapital dito ay nasa 35 to 40,000 depende sa location. And yung isang raft, kung talagang lahat yan ay tutubuan ng shellfish, ay pwede ka makapag-harvest ng up to 1.2 tons per raft. So sa computation namin, ang ROI yata niya ay 40 to 50% in 2 years. As of this year, ang batay sa aming data ay ang aming average na naibibigay na spots from 2020 to 2023 ay nasa 20.5 million ng spots yung aming naibibigay all over the country. So, ang kagandahan kasi sa shellfish ay hindi ka magpapakain, unlike sa ibang aquatic organism na pag inalagaan mo ay obligado kang pakainin siya. Si shellfish ay kailangan mo lang mag-provide ng titirahan, ng kanyang paglalakihan, and then after nun, harvest na yung iyong iisipin. So, kagaya ng seaweed, maganda pong ipurso natin yung ating pag-aalaga ng shellfish dahil unang-una, source siya ng pagkain, and then nagdudulot siya ng magandang effects sa environment dahil ito po ay mga filter feeders. So, linilinis niya yung yung kapaligiran. Sa tulong ng BFAR, nakatatanggap ang mga asosasyon ng teknikal na pagsasanay, mga kagamitan at iba pang suporta tulad sa access sa modernong teknolohiya at merkado na siyang nagiging daan upang mas mapaunlad nila ang kanilang shellfish farm at mapataas ang kanilang produksyon. Ang training dito ay 2 klase, yung regular training na nakaprograma sa 1 taon
kung saan pwedeng mag-focus muna siya sa hatchery operation, sa grow out, o kaya sa post-harvest. Ngayon, kung may mga tayo interested fish farmer na gustong matuto, ay nag-offer yung center ng hands-on, one-on-one. Sa amin naman maraming ikinabubuhay, lalo na tabi po kami ng dagat. Meron po kaming fish trap, yung tinatawag na pasabing. Tapos ito pong oyster. Nung una po, yung oyster po dito sa amin ay hindi gaanong pinapansin. Habang tumagal yung panahon na nagkaroon po yung marketing yung talaba, saka po siya nag-exist. So siguro po masasabi ko nasa 15 years na po siguro kami nag-aalaga ng oyster. Inadapt po namin yung oyster, ma'am, kasi hindi naman po siya kahirapan. Bali parang ang kwan lang namin po dito is yung pinakapagod namin. So malaki din po yung tulong nito sa amin kasi lalo na ngayon medyo tumataas yung marketing ng talaba. Nagsimula ako nag-alaga ng taong mga 2019. Nagano rin ako ng puhunan ko para magpatayo ng wrap ng tahong. Nung unang harvest ko, 8 sako lang, ma'am. So, gumawa ulit ako ng isa. Wrap, after 1 year, may tumubo. Naka-harvest siguro ako ng mga 80 or 70 sako. Ang pag-aalaga kasi ng tahong, hindi naman gaanong mahirap. Gawa ng hindi naman sila pinapakain eh. Maghintay ka lang ng mga 4 months or 5 months hanggang 6 bago harvestin. Malaking bagay gawa ng mga anak namin natutustusan sa pag-aaral at sa kung minsan yung may mga sirang bahay namin medyo napapagawa. Bumupo ako ng samahan na dito sa Fisher Forks ng mga mangingisda dito sa amin. Tapos niregistered ko sa Dule. Tapos nakilala kami na isang mayroong samahan dito. Lumapit kami sa LGU sa bayan. Tapos ni-require kami sa BIFAR. Ayun, binigyan kami ng BIFAR ng wrap na 21 pieces na wrap. Tapos yun, ginawa naming talabahan. At saka tahong. Yun, nung unang harvest naman namin, kumita naman. Mayroon kaming pinaghahatian na mga kasama ko sa Fisher Forks. So sa ngayon, yung NFDC, bukod sa pag-operate ng hatchery and then distribution ng mga spots, ang center din ay nagkakandak ng assessment ng mga lugar kung saan pwedeng mag-culture ng shellfish. And then yung aming microlab ay nagpo-provide ng services para makita kung kaya-aya pa ba yung lugar na to para alagaan ng shellfish. And then pag meron na tayong produkto, yung aming product development unit, ay siya namang nag-iisip ng mga produkto na pwedeng gawin mula sa shellfish para higit pang ma-increase yung income ng ating mga nagtatalaba at nagtatahong. Maraming seminars na inatinan po kami dito sa BIFAR. Tapos nagkaroon din po kami ng oyster sauce na training. So magkakaroon ulit po kami ng training about naman po dito sa Krupik, pulburon talaba, parang ganun para so maikuan namin kung paano yung mga produkto na pwedeng gawin ng talaba. Masasabi nga ho namin na ito na yung pinakabangko ng mga magsasaka. Pag kailangan mo ng pera, nandyan lang po si oyster, hanap mo lang siya ng buyer. So, kung baga, harvestin mo na lang. So, pagdating sa kati, pera lang. Para po sa mga manonood, tayo na pong mag-alaga ng tahong at talaba. Ito po ay madaling gawin, basta malinis ang ating kapaligiran at sigurado ang ating kita. Ang pagsisimula ng isang shellfish farm ay hindi lamang nagbibigay ng oportunidad para sa masaganang kabuhayan, kundi nag-aambag din sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng balanse sa ating mga katubigan. Sa suporta ng BIFAR, nagiging mas abot kaya ang tagumpay sa ganitong uri ng hanap buhay.
Ang shellfish farming ay patunay na sa tamang gabay, pagsisikap at pagkakaisa, maaaring magsimula ng isang negosyo na magdadala ng kaunlaran hindi lamang sa mga pamilya ng mangingisda kundi pati sa buong komunidad.